Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Noong ikaw ay nasa mababang baitang, ating pinag-aralan ang mga tungkulin ng bawat miyembro o kasapi ng pamilya. Naaalala mo pa ba ito? Maaari mong panoorin uli ang video lesson na ito sa video link na ito. Ngayon ay mas palalalimin pa natin ang ating aralin tungkol sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Handa ka na ba? Tingnan mo ang larawan ng pamilya. Ano ang ginagawa ng bawat kasapi? Ano kaya ang mangyayari sa isang pamilya kung ang lahat ng kasapi ay magtutulungan sa mga gawain? Ano kaya ang mangyayari kung hindi nila gagawin ang tungkulin ng bawat isa? Bakit mahalagang magtulungan ang lahat ng kasapi ng pamilya? Narito ang mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Mga tungkulin ni na tatay at nanay. Mga tungkulin ni na ate at kuya. Ang tungkulin ni bunso. At ang mga tungkulin ng iba pang kasapi ng pamilya. Mga tungkulin ni na tatay at nanay. Si tatay ang tinaguriang haligi ng tahanan at si nanay naman ang ilaw ng tahanan. Tungkulin nila nanay at tatay na maghanap buhay para sa pamilya. May mga pamilyang parehong nagtatrabaho sina nanay at tatay. May mga pamilya rin si tatay ang nagtatrabaho. Si nanay ay nasa bahay para mag-alaga ng pamilya. Sa ibang pamilya, si tatay ang nasa bahay at gumagawa ng mga gawaing bahay. Si nanay naman ang naghahanap buhay. Pagkagaling sa trabaho, ay may tungkulin pa rin sina nanay at tatay. Sila ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng anak, at marami pang iba. Magkakaiba man ang sitwasyon ng bawat pamilya, mahalagang tanggapin at maging bukas sa mga pagkakaibang ito. Mahalaga ang tungkulin nila nanay at tatay. Dahil sa kanilang pagtutulungan ay nagiging maayos ang buhay ng buong pamilya. Mga tungkulin ni na ate at kuya. Sina ate at kuya ay may mahalagang tungkulin din sa pamilya. Tumutulong sila kina nanay at tatay. Ginagawa nila ang mga gawaing bahay na kaya na nilang gawin sa edad nila. Narito ang ilan sa mga gawain na kaya nang gawin ni na ate at kuya. Maaari mo bang tukuyin ang bawat isa? Ang tungkulin ni bunso. Maging si bunso ay may tungkulin din para sa pamilya. Pwede siyang tumulong sa mga gawain ni na ate at kuya. Kung maliit pa siya at hindi pa pwedeng tumulong, ay maaari siyang pagmulan ng saya sa pamilya. Ang tungkulin ng iba pang kasapi ng pamilya. Sa ibang pamilya, maaaring kasama nila ang lolo at lola o tiyo at tiya. Kapag kasama sila sa pamilya, sila man ay may mahalagang tungkuling ginagampanan. Karaniwang sila ang naiiwan sa bahay at nag-aalaga sa maliliit na bata habang nasa trabaho ang nanay at tatay. Tandaan, ang bawat kasapi ng pamilya
ay may kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Ang tatay at nanay ay nagtutulungan sa paghahanap buhay, paggawa sa bahay at pag-aalaga sa mga anak. Ang anak o mga anak ay tumutulong naman sa mga gawaing bahay na kaya nilang gawin. At kung may iba pang kamag-anak na kasama sa bahay, ay gumagawa rin sila ng kani-kanilang magagawa para makatulong. Kilalanin ang kasapi ng pamilyang gumagawa ng bawat tungkulin. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Siya ang karaniwang naghahanap buhay para sa pamilya. A. Anak. B. Lolo. C. Tatay. Ang tamang sagot ay C. Tatay. Wala pa siyang nagagawa pero napapasaya niya ang pamilya. A. Bunso. B. Kuya. C. Ate. Ang tamang sagot ay bunso, letter A. Siya ang karaniwang tumitingin sa mga maliliit na bata kapag kapwa-wala ang mga magulang. A. Lola. B. Nanay. C. Tatay. Ang tamang sagot ay A. Lola. Tumutulong siya sa pagpapakain ng mga alagang hayop at iba pang gawaing kaya ng edad niya. A. Bunso. B. Kuya. C. Lolo. Ang tamang sagot ay Kuya, B. Siya ang katulong ng tatay sa paghahanap buhay at pagtatrabaho sa bahay para sa ikabubuti ng pamilya. A. Ate. B. Kuya. C. Nanay. Ang tamang sagot ay C. Nanay. Siya ang tumutulong sa mga gawaing bahay na kaya niyang gawin. A. Anak. B. Lolo. C. Lola. Ang tamang sagot ay anak, letter A. Sila ang nagtutulungan sa paghahanap buhay, paggawa sa bahay at pag-aalaga sa mga anak. A. Lolo at lola. B. Tiyo at tiya. C. Tatay at nanay. Ang tamang sagot ay tatay at nanay, letter C. Karaniwang sila ang naiiwan sa bahay at nag-aalaga sa maliliit na bata habang nasa trabaho ang nanay at tatay. A. Kapitbahay. B. Lolo at lola. C. Tatay at nanay. Ang tamang sagot ay B. Lolo at lola.
Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sino ang tinaguriang ilaw ng tahanan? A. Ate, B. Nanay, C. Tatay. Ang ilaw ng tahanan ay C. Nanay, letter B. Sino ang tumatayong haligi ng tahanan? A. Kuya, B. Nanay, C. Tatay. Ang haligi ng tahanan ay si Tatay, letter C. Ano ang tawag natin sa kapatid na lalaki ng ating nanay? A. Kuya, B. Tiya, C. Tiyo. Ang tamang sagot ay C. Tiyo. Ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay inuutusan ng iyong nanay? A. Iutos na lamang sa iba. B. Sundin agad ang inuutos ni nanay. C. Sabihan si bunso na siya na ang gumawa ng inuutos. At ang tamang sagot ay B. Sundin agad ang inuutos ni nanay. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pagtugon sa utos nila nanay at tatay? Ang tamang sagot ay letter C. Bakit mahalaga ang pagtutulungan sa loob ng tahanan? A. Dahil maiiwasang luminis ang tahanan. B. Dahil magkakaroon ng madaming problema sa tahanan. C. Dahil magiging madali ang mga trabaho sa tahanan. Ang tamang sagot ay C. Dahil magiging madali ang mga trabaho sa tahanan. Ano kaya ang mangyayari kung hindi gagawin ng kasapi ng pamilya ang kanilang tungkulin? A. Mahihirapan sina nanay at tatay. B. Magiging madali na lamang ang lahat. C. Hindi mapapagod ang bawat kasapi ng pamilya. Ang tamang sagot ay A. Mahihirapan sina nanay at tatay. Sino ang nagpapasaya sa pamilya? A. Bunso, B. Tiya, C. Lola. Ang tamang sagot ay A. Bunso. Alin sa mga sumusunod ang tama tungkol sa isang pamilya? A. Kahit walang tatay o nanay ang pamilya, ay matatawag pa rin itong pamilya. B. Kung walang tatay ang isang pamilya, ay hindi ito matatawag na pamilya. C. Kapag nagkaroon ng problema sa isang pamilya, ay maghihiwa-hiwalay na ito. Ang tamang sagot ay
A. Kahit walang tatay o nanay ang pamilya, ay matatawag pa rin itong pamilya. Alin sa mga sumusunod na larawan ang hindi dapat gawin ng mga kasapi ng pamilya? Ang tamang sagot ay B. Ang pag-aaway na mag-asawa sa harap ng anak. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag. Maaari mo ring gawin ito sa iyong kwaderno. Kahit hindi magtulungan ang mga kasapi sa pamilya, magiging maayos pa rin ang kanilang buhay. Mali. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may kani-kaniyang papel at tungkulin na dapat gampanan sa pamilya. Tama. Kapag kasama sila lolo at lola sa pamilya, sila man ay may mahalagang tungkuling ginagampanan. Tama. Ang batang nasa unang baitang na tulad mo ay hindi pa dapat bigyan ng tungkulin sa pamilya. Mali. Kahit wala pang gaanong nagagawa si Bunso, ay nakapagpapasaya naman siya sa mga kapamilya. Tama. Dapat ay si tatay lamang ang naghahanap buhay sa pamilya. Mali. Sina nanay at tatay ay nagtutulungan sa paghahanap buhay at pag-aalaga sa mga anak. Tama. Ang mga anak na nasa elementarya pa lamang ay dapat nang tumulong sa paghahanap buhay para sa pamilya. Mali. Ang bawat kasapi na mag-anak ay may kanya-kanyang papel o tungkulin. Tama. Sina ate at kuya ay may mga tungkuling dapat gampanan sa kanilang pamilya. Tama. Dapat ay si nanay lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Mali. Ang
Ang tatay at nanay ay nagtutulungan sa paghahanap buhay, paggawa sa bahay at pag-aalaga sa mga anak. Tama! Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.